tunay na Diyos na namamatay, kapatid na Romel? Wala po. Mayroon bang tunay na Diyos na namamatay, kapatid na Romel? Wala po. Mayroon bang tunay na Diyos na namamatay, kapatid na Romel? Wala po. Basta yun na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kaburnok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa unang Pedro 3.15, tinatawagan tayong dapat na laging handang sumagot sa mga nagtatanong sa atin at humihingi ng paliwanag mga kapatid. Kaya nga sasagutin natin ngayon ang katanungan via our email address factbustersph@gmail.com mula kay Michael Palma. Ito po yung kanyang sabi. Kaburnok, ako po si Michael Palma, isang Katoliko. Totoo po ba na si Kristo ay hindi Diyos dahil ang Diyos ay hindi namamatay? Ayan so yan ang tanong ni kapatid na Michael Palma na natanggap natin sa ating email mga kapatid. At baka kayo din gusto nyo magtanong, isend nyo rin po sa ating email address sa factbustersph@gmail.com. At naalala ko tuloy itong doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito, babasahin natin yung aklat na This is the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, sa page 23 sa article na may pamagat na Christ's True State of Being. Ganito po ang sabi. Ang tunay na Diyos ay walang kamatayan. Unang Timoteo 1:17. Kaya, hindi maaaring maging Diyos si Kristo. Ayan, so yan ang kanilang sinasabi dito mga kapatid. Dahil ang tunay na Diyos daw ay walang kamatayan, kaya si Kristo ay hindi pwedeng Diyos. Yan ang kanilang katwiran. Katunayan, kahit nga itong kanilang dating executive minister na si Eranio Manalo sa aklat niyang Christ, God, Investigated False sa pahina 46 ay makikita ninyo. Ito, yung Diyos daw walang kamatayan, kinot yung unang Timoteo 1:17, pero si Kristo daw ay namatay. Unang Korinto 15:3. Ayan, nakikita nyo sa screen mga kapatid. At yan nga din yung katwiran ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Ramil Parba. Ito, panoorin natin. Meron bang tunay na Diyos na nagmasunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus? Meron bang tunay na Diyos na namamatay, kapatid na Romel? Wala po. Ang nasa Biblia, mabuti basahin ko na 1:17 ng unang Timoteo, yan itong talatang itong malalabag. Pagka if they were insisting na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. 1:17 ng unang Timoteo. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Sa talatang ito, ang liwaliwanag na binanggit ang ating Panginoong Diyos ay walang kamatayan, He is immortal, and the true God is deathless. Tandaan natin, immortal, deathless, at ang sabi pa sa talata, iisang Diyos. Ngayon, kung ipagpipilitan nila na ang ating Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos, so they must prove that Christ is immortal or they must prove that Christ is deathless. Pero hindi pwede dahil sa alam natin,
Unang Korinto 15:3, napapanood nyo sa inyong mga television screen, ang ating Panginoong Kristo ay namatay. Whereas the true God is deathless. Whereas the true God is immortal. Hindi maaari na ang tunay na Diyos ay mamatay. Samantalang sa talatang kanilang pinagbabatayan, maliwanag, ang Panginoong Kristo ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus. Aba! O, di ba? Sabi ko na sa inyo, yan talaga ang kanilang doktrina at paliwanag, mga kapatid. Para masabing si Kristo ay hindi Diyos dahil daw yung Diyos, hindi namamatay. Ayon sa kanila, hindi talaga Diyos si Kristo dahil ang Diyos ay hindi po namamatay. At yung kanilang pinagbatayan, unang Timoteo 1:17. Tanong, totoo ba ito, mga kapatid? Tama bang sabihin na si Kristo ay hindi Diyos dahil ang Diyos ay hindi namamatay? Susuriin natin yan, mga kababayan. Babasahin muna natin ulit yung unang Timoteo 1:17. Ganito po ang ating mababasa. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. O dito po sa ating nabasa, yung iisang Diyos daw ay walang kamatayan. Ayan, nakikita nyo po sa screen. Tama bang sabihin na si Kristo ay hindi Diyos dahil ang Diyos ay hindi namamatay? Base po sa unang Timoteo 1:17. Tanong, sino ba ang tinutukoy dito, mga kababayan? Balikan natin. Yung unang Timoteo 1:17, yung iisang Diyos na ito ay Haring walang hanggan. Siya po ay walang kamatayan at di nakikita. Yung tatlong traits na yon present sa Diyos na tinutukoy sa talata. Sino ba ang tinutukoy dito na iisang Diyos na Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita? O ito, babasahin natin sa sulat pa rin yan ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung binasa 1:17 ng unang Timoteo. Yung babasahin natin 6:14 ng unang Timoteo, ganito po ang ating mababasa. Mula 14, ibababa natin hanggang 16. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Ibig sabihin po, ang iisang Diyos na Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita sa unang Timoteo 1:17, ayon po sa unang Timoteo 6:14 hanggang 16, yan po yung Diyos Ama, mga kababayan. Yung iisang Diyos na Haring walang hanggan sa unang Timoteo 1:17, yan po yung hari ng mga hari sa unang Timoteo 6:15. At yung hari na yon, meron siyang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Okay, ito pang isa. Yung iisang Diyos na tinutukoy sa unang Timoteo 1:17 na walang kamatayan, ganun din, walang kamatayan yung tinutukoy doon sa unang Timoteo 6:16. At yung hindi naman nakikita, yan pala ay ang Diyos Ama, mga kababayan, So, klaro-klaro po. Ngayon, bakit hindi si Kristo ang tinutukoy sa sulat ni Pablo kay Timoteo? Bakit po hindi ang ating Panginoong Jesucristo? Alam naman natin, sa Biblia, si Kristo po ay Haring walang hanggan. Apokalipsis 17:14, yung kordero, siya po ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Wala tayong tutol dyan. Ngunit, mga kapatid, alam natin na nakita na po ng mga apostol, siyempre yung mga apostol, tao po yon, si Kristo na siyang hindi tinutukoy sa sulat ni Pablo kay Timoteo. At kasi dito sa 6:16, itong Diyos na tinutukoy ay walang taong nakakita sa Kanya. Kung si Kristo yung tinutukoy dito, mali po. Kasi nga, nakita na po ng mga apostol ang ating Panginoong Jesucristo at mababasa natin yan sa pahayag ni Apostol Juan sa unang Juan 1:2. Ayan, nakikita nyo sa screen, nakita daw nila ang ating Panginoong Jesucristo. Paano naman kaya itong sinasabi nila na si Kristo ay hindi Diyos dahil siya ay namatay, mga kapatid,
Base po dito sa ating nabasa kanina sa unang Timoteo 1:17. Balikan natin ulit yung unang Timoteo 6:16, mga kapatid. Sabi dito, walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. O dito, mga kapatid, ito palang persona na tinutukoy, siyempre Diyos Ama yun, wala daw taong nakakita sa Kanya. Sandali. Kung tao si Kristo, mga kapatid, dito, ayon po sa talata, walang taong nakakita sa Diyos Ama. Sandali. Kung si Kristo ay tao, at ayon po sa unang Timoteo 6:16, wala daw taong nakakita sa Diyos Ama. Tanong, nakita na ba ng ating Panginoong Jesucristo ang Diyos Ama o hindi? Kasi sabi dito walang taong nakakita man sa Diyos Ama. O nabasa natin sa talatang ito. Ngayon, nakita na ba ng ating Panginoong Jesucristo ang Diyos Ama? Babasahin po natin ang 1:18 ng Juan. Ganito po ang ating mababasa. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, wala talagang taong nakakita kailanman sa Diyos, kundi ang bugtong na anak lamang, mga kababayan. Kung si Kristo ang nakakita sa Diyos Ama at wala daw taong nakakita sa Diyos Ama, ibig sabihin, si Kristo ay hindi po typical na tao, mga kababayan. Ano ba si Kristo? Si Kristo ba, kagaya ng claim nila na kagaya ng mga tao na lumabas lang mula po sa pagpapanganak, doon lang ba naging existido si Kristo bilang tao? Babasahin natin. Ganun ba rin sa sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung ating pagbabatayan. Unang Timoteo 3:16. Ganito po ang ating mababasa. Nahayag ito na may katiyakan. Ang hiwaga ng pagkamakadiyos ay dakila. Nahayag sa laman ang Diyos. Inihayag ng Espiritu na siya ay matuwid. Nakita siya ng mga anghel. Ipinangaral siya sa mga hentil. Sinampalatayanan siya ng sanlibutan. Tinanggap siya sa kalwalhatian. Maliwanag. Sino ba yung tinutukoy dito? Si Kristo po yan, mga kababayan. Kaya nga dito sa talata, nahayag sa laman ang Diyos. Klarong-klaro. Itong Diyos na tinutukoy pala, nagkatawang tao pala ito. Hindi pala basta-bastang tao itong tinutukoy, mga kababayan, na ito. Ibig sabihin, si Kristo po ay nagkatawang tao na Diyos, mga kababayan. Kahit nga sasalin sa Worldwide English New Testament Bible, ganito po ang ating mababasa. God's plan is very great, as we all know. Here it is. We saw God as a man. Klarong-klaro po ng ating nabasa. We saw God as a man. Tamang salin nga talaga ito, mga kababayan. Kaya mula po sa ating mga pinagbatayan, si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao, mga kababayan. Kaya ito pong mga pahayag na ito, naku, mali-mali na naman ito. Persona ng Diyos Ama yung tinutukoy sa unang Timoteo 1:17, kaya hindi po pwede itong gamitin para sabihin si Kristo ay hindi tunay na Diyos, mga kababayan. Kaya ang masasabi natin, Pasted, yan, maling katwiran yan. Nako, mali talaga. Kaya maraming salamat sa nagtanong sa atin, si kapatid na Michael Palma, sa ating email address sa factbustersph@gmail.com, mga kapatid. At ulitin natin, mandato po natin sa ating programa na laging handang sagutin ang mga katanungang ipinapadala sa atin kasi baka may makuha pa silang paliwanag ng pag-asa mula sa atin, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya
Huwag maniwala, sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Gaburlok at ito ang Factbusters. 4 na taon na tayong patuloy na nagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko, mga kapatid. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!